Samantala ang ating eksena ay napunta sa Bounty Club sa lugar ng Lima City. Sa isang kwarto ay galit na galit itong si Sharo dahil ang task daw ay hindi pa nila natapos. Tinanong niya kung gaano daw katagal nila ito matatapos. Isang babae naman ang sumagot sa mga tanong ni Sharo. Sinabi nito na ang unang sumubok na patayin si Louis Fang ay ang nagngangalan na si Fangs. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito nagtagumpay, kaya binalita na niya sa buong Bounty Club ang patungkol dito at isang mas malakas na killer ang tumanggap ng misyon. Muli namang nagsalita si Sharo na sabihan ang killer na huwag nilang patayin si Louis Fang kundi putulan ng kamay o hindi naman kaya ay balitaan lang ng mga buo ang paa nito. Dagdag pa nito na dalhin din ito sa kanya dahil may kailangan siya sa Louis Fang na yon. Nagtanong naman ang babae na kung sigurado na daw ba ito sa kanyang pasya. Nagaling sa pagpatay kay Louis Fang ay mauuwi na lang sa pagkidnap. Nakangiti naman na sumang-ayon si Sharo at nagpahayag na sigurado na siya sa kanyang pasya. Sa isipan nito ay nagsabi na ang Ziyang City na galing sa walang kwentang city ay naging maunlad at kilala na sa ilang buwan lang na nagdaan. Kaya sa kanyang palagay na itong si Louis Fang ay may sapat na talento. Nakangiti pa ito ng bahagya at nagsabi na sayang kung mapatay ito dahil pwede siyang bigyan ng advice para sa tamang gagawin ng kanyang lungsod. Maya-maya pa ay muling nagsalita ang babae na dahil binago nito ang misyon ay magdagdag ito ng 10 na gold coins, na mabilis din naman sinang-ayunan ng tungaw ang pahayag nito. Ilang sandali pa ay pumasok naman ang babae sa isang kwarto at nagpahayag na ang kabuuan na binayad ng Viscount na si Sharo ay 130 na gold coins, pero 50 na gold coins lang talaga ang presyo ng misyon na ito. Ang ibang gold coins ay naroon sa 7th Deacon. Ang babae ay membro ng Bounty Club na kung tawagin ay 5th Deacon. Seryoso itong sinabihan ng kanyang kausap na padalhan ng sulat ang 7th Deacon na ibalik ang kabuuang bayad para matapos na ang misyong ito. Habang pinagmamasdan nito ang papel ay ngumiti ito ng kakaiba dahil ang Castellian daw sa Ziyang City ay interesante dahil napalago nito ang lungsod sa ilang buwan lang. Kaya sa kanyang palagay na may magandang abilidad ang taong ito. Ang babae naman na narinig ang sinabi ng 5th Deacon, ay nagpahayag na kung interesado daw ba ito sa Louis Fang na yan. Pwede silang mag-utos ng mga tao para mapasa kanya ang taong yan. Mabilis naman na tumanggi ang 5th Deacon sa pahayag ng kanyang kausap dahil isa lang noble sa Ziyang City ang Louis Fang na yan, at hayaan na lang ang kanilang mga tao na pagkakitaan ng gold coins ang buhay nito. Muli pa itong nagsabi na ang kanilang organisasyon ay nakafocus sa pakikipaglaban sa bagong susunod na magiging hari. Mabilis din naman na sumang-ayon ang babae sa mga pahayag ng 5th Deacon. Lumipas ang ilang mga oras at araw, ang eksena ay napupunta sa gate ng Ziyang City. Habang abala ang mga sundalo sa pag-check ng mga tao na papasok sa lungsod, ay may isang nilalang na kulay berde ang buhok na tila may balak itong pumasok sa lungsod. Habang pinagmamasdan nito ang bakod ng lungsod ay labis itong namangha dahil napakatibay at napakaganda daw ng pagkakagawa ng mga ito. Kaya nagsabi muli ito na tila hindi sapat ang 130 na gold coins para dukutin ang Castellian sa lungsod na ito. Habang papalapit na ito sa pasukan ay muli itong nagsabi sa kanyang isipan na sapat na din ito dahil ang main task niya ay hanapin ang maliit na babaeng iyon. Nang makapasok na ito sa lungsod ay lalo pa itong namangha sa ganda ng mga gusali at hindi makapaniwala na mas maganda pa daw ang lungsod na ito kumpara sa capital city. Napansin pa nito na tila masaya lang na nag-uusap ang mga orc at tao sa isa't isa, kaya nagtanong siya sa kanyang isipan kung hindi naman kaya ay namalikmata lang siya sa kanyang mga nakikita. Dahil sa kuryosidad ay tinawag nito ang dalawang orc na si Gaba at Nooyu, na parehong galing sa lahi ng mga uso. Sa pagtawag nito ay sabay lumingon ang dalawang orc kung sino ang tumawag sa kanila. Ngunit dahil sa bago ang pagmumukha ng nilalang na ito ay kabado naman ang dalawang uso na nagtanong kung ano daw kailangan nito. Pinakalma naman ng babae ang dalawang uso, at pinaliwanag nito na isa din siyang orc kasabay sa pagturo ng kanyang artificial na tenga. Muli pa itong nagsabi at nagtanong sa dalawa kung normal lang daw ba na mamuhay ang mga orc at tao sa lungsod ng walang kahulugan. Nagtanong pa ito kung puwersahan daw ba ang mga orc na pinagpapatrabaho dito sa lungsod. Sumagot naman si Gabo na hindi sila puwersa sa paggawa dito at sobra-sobra daw ang pinag-iisip nito.
Maging ang maliit na bata ay nagnakangiti na nagsabi sa babae na tila daw ay unang punta nito dito sa lungsod, tama daw ba? Pinaliwanag nito sa babae na ang lungsod na ito ay tinatawag ng mga orc na Wonder City. Muli naman nagtanong ang babae, tunay na Wonder City. Paano daw nangyari iyon? Dahil ang alam niya ay galit ang mga tao sa mga orc. Sa mga tanong ng babae ay nagkibot-balikat ang dalawang uso at hindi na nito sinagot ang mga tanong ng babae at nagsasabi na lang na ang lubos na nakakaalam ay ang kanilang Castilian. Nag-isip naman ang babae at muling nagtanong kung ano naman ang kinalaman ng Castilian. Pinaliwanag naman ng bata na ang kanilang lord ay isang mahusay na noble, na sinang-ayunan naman ng kanyang kapatid. Muli pang nagsabi ang bata na ang kanilang Lord Louis Fang ay ibang-iba sa mga noble, dahil mabait ito sa kanilang mga orc. Sinabihan niya pa ito na kung titira ito ng ilang araw dito sa lungsod ng Xiang City ay malalaman at mauunawaan nito ang kanyang mga sinasabi ngayon. Sa mga narinig ng babae ay madaming katanungan ito at hindi makapaniwala na ang isang noble ay mabait sa mga orc. Ito pa lang daw ang kauna-unahang narinig niya na ganitong pahayag. Ilang sandali pa ay nagpolem na ang dalawang magkapatid na orc dahil kailangan pa nilang kumain. Nagpasalamat naman ang babae sa dalawa, ngunit nakangiti lang si Gabo at nagsabi na wala lang daw yun dahil silang mga orc ay dapat nagtutulungan sa isa't isa. Sa mga nabalitaan ng babae ay tila nag-alangan itong dukutin si Louis Fang dahil ang taong ito ay pantay ang pagtroto sa mga orc at tao. Nalungkot pa itong nagsabi sa kanyang isipan na kung dudukutin niya ang Castilian ay tiyak na ang magandang atmosphere sa lungsod ay masisira. Bukod pa dyan ay ang mga orc ay mapapabayaan din kung magkaganon at muling mag-suffer sa kahirapan. Dahil sa halo-halong mga katanungan sa kanyang isipan ay naupo itong naguguluhan dahil kung hindi lang daw sa batang babae na iyon ay hindi niya tatanggapin ang misyon na ito. Naiinis pa itong nagsabi na kung magkakaganon ay ito ang kauna-unahang misyon na hindi niya magagawa at nakakahiya iyon ng sobra. Ilang sandali pa ay may naririnig itong nag-uusap sa loob ng karwahe at napatingin ito dahil parang kabusas daw ito ng maliit na babaeng kanyang hinahanap. Habang papalapit sa kanya ang karwahe ay pinagmamasdan niya lang ito hanggang sa dumaan na ito sa kanyang harapan. Kaagad na din itong nag-isip na kung ang boses na iyon ay nagbabaeng iyon na kanyang hinahanap, at baka hawak din ito ng Castilian, pero ang pagkatao na batang iyon ay hindi tumatawag ng Lord ng kahit na sinumang tao maliban sa kanyang babaeng kapatid. Maya-maya pa ay naging agresibo na ito na tuklasin ang kanyang mga katanungan at palihim siya na papasok sa kastilyo mamayang gabi. Ang kwento ay biglang sumapit ang gabi at napunta sa kastilyo ng Xiang City. Ilang sandali pa ay ang babaeng may berdeng buhok ay naglabas ng mga pakpak at nakaposisyon ito sa ibabaw ng isang gusali. Habang pinagmamasdan nito ang mga kawal ng lungsod na nag-iikot, ay napasabi ito na ang mga kawal daw na ito ay walang tigil ang pagpagpatrol. Naging seryoso na itong pinagmamasdan ang bintana ng kastilyo at doon niya balak dumaan. Kaya mabilis na itong lumipad patungo doon at walang mga sundalo na nakapansin sa mga kinikilos ng babaeng ito. Kaagad din naman ito nakatungo sa kanyang destinasyon at napasabi ito sa kanyang isipan na maswerte siya ngayon sa kanyang paglipad dahil kung matutuklasan siya ay mahihirapan na siyang makapagtago. Ngunit ang kanyang swerte ay tila napalitan ng kakaunting kamalasan dahil mismo sa bintana siya nagpunta kung saan naruroon sina Louis Fang at Mina na nag-uusap. Kaya nagtanong si Mina kung sino ito at kasabay nito ay kinuha niya ang kanyang punyal para sa pagdepensa. Si Louis Fang naman ay tila wala itong nasabi pa kanyang nakita. Pati ang babaeng may berdeng buhok ay gulat din ito dahil saktong-sakto lang ang kanyang paglapag at naruroon na ang kanyang pakay. Maya-maya pa ay kaagad na din nilagay ni Mina ang kanyang punyal sa leeg ng babaeng may berdeng buhok at seryoso na nagsabi si Mina kay Louis Fang, na isa siguro ito sa mga killer na pinadala ng mga bounty club para patayin ka. Seryoso pang tiningnan ni Mina ang babae at sinabihan niya ito na kung batid ba nito na mapapatay siya ngayong gabi. Ang babaeng may berdeng buhok ay nagsabi kay Mina na wala daw siyang pake kung mapapatay man siya ngayon dito dahil iyon ang kanyang kapalaran, ngunit si Louis Fang ay kaagad nitong pinahinto si Mina sa balak nitong gawin. Biglang naputol ang usapan ng tatlo nang nabuksan ang pinto ng silid ni Louis Fang. Maya-maya pa ay kaagad nang pumasok sina Annie at masayang nagsabi na tapos na silang maligo sa hot spring. Nakita naman nila ang kakaibang nilalang na hawak ni Mina kaya nagtanong sila kung anong nangyari daw dito.
Mabilis naman na hamarang si Avery sa harapan ni Annie at pinalalayo niya ito dahil mapanganib daw ang orc na iyan. Ilang sandali pa ay sumilip si Frey at tinawag niya itong Mira. Nakilala naman na babae si Frey at gulat na gulat ito dahil naririto lang daw pala ito. Mabilis naman na lumapit si Frey kay Mira at nagtatanong kung bakit daw ito naririto. Si Louis Feng naman ay tinanong niya si Frey kung ano niya daw ang orc na ito. Nakaagad naman sumagot si Frey na kasamahan niya ito. Sa mga narinig ni Louis Feng ay inutusan niya na si Mina na pakawalan na nito ang babae at kaagad din naman ginawa ni Mina. Nagpasalamat naman si Frey sa sinabi ni Louis Feng na pakawalan si Mira. Agad naman hinawakan ni Mira sa balikat si Frey at nag-aalalang nagsabi kung bakit ito umalis sa kanilang tirahan. Matipid naman na sumagot ang bata at nagsabi na kaya siya umalis dahil hahanapin niya ang kanyang Lord Sister. Tinanong niya si Mira kung nakabalik na daw ba ang kanyang sister. Nakangiti naman na sumagot si Mira na nakabalik na ang kanyang kapatid dahil nang malaman na umalis ka ay kaagad na itong nag-utos sa kanilang lahat na hanapin ka. At ngayon ay narito ka na ay kailangan na nilang bumalik para makita na nito ang kanyang big sister. Sa mga narinig ni Frey ay kaagad itong umatras at tila hindi nito nais na sumama kay Mira, kaya labis nang nagulat ang babae sa kinikilos ng bata. Mahinahon naman na nagsalita ang batang si Frey na ayaw na niya bumalik doon. Sa sagot ng bata ay muling nagsalita si Mira kung batid ba ni Frey ang mga sinasabi nito. Dahil halos lahat ay nag-aalala para sa kanyang kaligtasan. Hindi naman pinansin ng bata ang mga sinabi ni Mira at tumakbo ito papalapit kay Louis Feng. Mabilis na din itong nagtago sa likod ng ating bida at muling nagsabi na ayaw na niyang bumalik doon. Sa mga sinabi ng bata ay kaagad naman nagsabi si Mira kung ano daw mga pinagsasabi ni Frey. Ayaw daw ba nitong makita ang kanyang big sister? Nakita na niya daw ito ngayon subalit ayaw nam nitong bumalik sa kanilang tirahan. Pasiga pa itong tinuro si Louis Feng at sinabihan niya na kung may ginawa daw ba ito sa kanya kaya hindi ito babalik sa kanilang tirahan. Hindi naman sumagot ang bata bagkus ay muli pa itong natatakot na nagtago sa likuran ng ating bida, kay labis na lang ang galit ni Mira sa mga kinikilos ni Frey. Maya-maya pa ay sumilip si Nicole sa silid at nagtanong kung ano daw ang mga nangyayari. Mabilis naman na pinakilala ni Louis Feng si Mira kay Nicole at inutusan niya ito na bigyan ng silid sila para makapagpahinga itong si Mira kasama ni Frey ngayong gabi. Mabilis naman at nakangiti na sumang-ayon si Nicole sa utos ng kanyang Lord Louis Feng. Pero bakas pa rin sa pagmumuka ni Mira ang galit kay Louis Feng na tila nais nitong kainin ng buhay ang ating bida sa galit nito. Maya-maya pa ay kaagad na din sinamahan ni Nicole sina Mira at Frey sa kanilang silid. Habang papalayo ang mga ito ay nagsabi si Mina kay Louis Feng na susubaybayan niya daw ito. Ngunit nagsabi lang si Louis Feng na sariling problema nila iyon kaya maigi na huwag silang makialam sa dalawa. Si Avery naman ay nag-aalala na nagtanong kay Louis Feng kung si Frey daw ba ay sasama kay Mira. Sumagot naman si Annie na hindi aalis si Frey dito dahil ang pagkain ng kanilang Lord Louis Feng ay masarap at mga kakaiba. Si Louis Feng naman ay nagsabi na kay Frey pa rin ang pasya, at kung ayaw man ni Frey na umalis at tiniyak niya na walang sino man ang magpuwersa na pilitin siya na kunin. Ang eksena ay napupunta sa silid ni na Frey at Mira. Malumanay na nagtanong si Mira kay Frey kung masama ba ang turing ng noble na yun sa iyo. O may nais ka lang na bagay sa taong iyon. Sumagot naman ang bata na wala, dahil ang kanyang Lord Louis Feng ay isang mabait na noble kaya gusto niyang manatili dito sa lungsod. Sa narinig ni Mira ay sinabihan niya ang bata na kung ganoon daw ang kanyang dahilan ay hindi na ito qualified na maging killer. Dagdag pa nito na kung malalaman ito ng kanyang big sister ang dahilan nito ay tiyak na madismaya ito sa iyong pag-uugali at baka pumunta pa ito dito para makita ka. Ngunit hindi naman pinansin muli ng bata ang mga pahayag ni Mira, bagkus ay matipid itong nagtanong kung natapos na daw ba ang misyon ng kanyang big sister. Sa tanong ni Frey ay malungkot na sumagot si Mira na nabigo ang kanyang misyon, naligasan ito ng 20 na mga tauhan at maging ang kanyang big sister ay may malubhang pinsala. Malungkot naman na nagtanong ang bata at nagsabi na dahil daw ba ito sa dragon. Nagtanong pa ito kung bakit hindi naglaan ng sapat na lakas ang kanyang kapatid para matalo niya ito. Sumagot naman si Mira na hindi daw niya alam ang dahilan ng kanyang big sister, pero muli niya itong tinanong ang bata kung ayaw ba talaga niyang sumama sa kanya pabalik sa kanilang tirahan.
Hindi naman sinagot ng bata ang tanong bagkus ay humiga ito sa kanyang higaan at tila pagod na pagod. Ilang sandali pa ay mabilis na itong nakatulog dahilan para mapabuntong hininga na lang si Mira sa mga kinikilos ng bata. Lumipas ang mga oras at sumapit na ang magandang umaga at kaagad nang nag-unat ng mga braso ang bagong gising na si Mira. Habang tumitingin ito sa paligid ay nagsabi sa kanyang isipan na ito ang kauna-unahang pagkakataon na napaka-komportable ng kanyang tulog, ito kaya ang isa sa mga dahilan kaya ayaw nang bumalik ni Frey sa kanila. Tiningnan naman nito ang tulog na si Frey, at napaisip ito na katabi pa rin daw nito ang kanyang mga sandata, kay natitiyak niya na hindi pa rin ito nakakalimot na isa siyang killer. Naging seryoso pa itong nagsabi na kailangan niya na malayo si Frey sa lugar na ito. Samantala nang pinag niya sina Louis Fang ay nagsabi ito sa kanyang isipan na itong Noble ay nakuha ang kilati ng batang si Frey, pero ang kailangan ay maibalik niya itong si Frey dahil ito ang magtutuloy sa pagiging killer at papalit sa kanyang kapatid. Kaya hindi na ito nakapagtiis at nilapitan niya si Louis Fang at nagsabi na kung ano man ang naging utang ni Frey sa kanya ay babayaran niya ito sa hinaharap, kaya payagan niya na ito na makaalis na ito dito. Sa mga pahayag ni Mira ay posiga na nagsalita ang bata na ayaw niyang bumalik doon sa kanilang lugar. Nagtaka naman na tinanong ni Mira ang bata kung hindi daw ba nito na-miss ang kanyang big sister at ang ibang mga residente doon. Sisigat pa sana ang bata, ngunit namagitan na si Louis Fang at tinanong nito si Mira kung bakit pinipilit nito na ibalik si Frey sa kanilang lugar. Sumagot naman si Mira na si Frey ay isang killer na sinasanay ng kanyang big sister. Nagtanong naman si Louis Fang kay Mira kung killer din daw ba ito. Nagsabi naman si Mira na nasa 30 hanggang 40% pa lang ang kanyang nalalaman bilang isang killer. Sa narinig ni Louis Fang ay sarkastiko nitong sinabihan si Mira na hindi ito isang killer ayon sa kanyang obserbasyon. Nagalit naman si Mira sa mga pahayag ni Louis Fang at hindi makapaniwala na sasabihin ito sa kanya ng ating bida. Nagtanong naman muli si Louis Fang na kung batid ba nito na ang tunay na killer dapat hindi ito mahuhuli na katulad kagabi na kanyang ginawa. Nagpaliwanag naman si Mira at sinabi nito na hindi maayos ang kanyang kondisyon kaya ganoon nangyari sa kanya. Dahil sa sagot ni Mira ay hinamon ito ni Louis Fang na patunayan na kung tunay nga itong killer dapat manalo ito sa gagawin nilang laro. Kung sakaling manalo man ito ay hahayaan niya na puwersahin niya si Frey na ilayo dito sa kanilang lungsod. Mabilis naman na sumang-ayon si Mira sa nais ni Louis Fang at huwag siya nitong hadlangan sa pagkuha kay Frey kung sakaling siya ang manalo. Sa mga narinig ng bata ay nag-alala itong tinawag ang kanyang master Louis Fang, ngunit pinahinto ito ni Louis Fang sa pagsalita dahil nagpahayag ito kay Mira na ang kanilang laban ay best of 3. Sinabihan niya pa ito na ito ang gumawa ng nais nilang pagpaligsahan. Masaya naman na sumang-ayon si Mira at sinabi nito na ang unang laro nila ay kung papaano ang pagtago. Nalipat ang eksena sa isang babangkus ng mga sanga sa lupa na tila natuloy ang kanilang laro. Habang nakatago si Mira sa ilalim ng hukay ay masaya ito kompetensya na hindi siya matatagpuan sa kanyang kinalalagyan ngayon. Ngunit napatingin ito sa itaas dahil mayroon dumating sa kanyang kinaroroonan. Isang Terrawolf warrior team ang nakangiting pinalabas si Mira sa nagtaguan nito. Sa mga nangyari ay nagulantang sa gulat si Mira dahil ang turo sa kanya ng kanyang big sister sa pagtago ay mabilis lang nalaman ng mga ito. Dumating naman si Louis Fang sa lokasyon at pinaliwanag naman ng taga-Wolf Warrior team na natagpuan niya si Miss Mira sa ilalim ng lupa. Makikita naman natin na sobrang hiya ay nanigas na ang buong katawan ni Mira sa sobrang dismayado sa kanyang pagtago. Si Louis Fang naman ay pinuri niya ang kanyang tauhan dahil nakita niya itong si Mira sa loob lang ng 7 na minuto. Muli pa nitong sinabihan na maghanda ito dahil siya naman ang susunod na magtago. Sumang-ayon naman ang tauhan nito. Nang makaalis na ang tauhan ni Louis Fang ay kaagad nitong nagsabi kay Mira na oras na daw nito na hanapin ang kanyang tauhan. Kaagad naman na tumakbo si Mira at nagyayabang na makikita niya daw ito ng mabilis, dahil tinuruan siya ng kanyang big sister para maghanap ng mga tao. Lumipas ang mga ilang oras ay mapupunta ang eksena kung saan ay nagpiknik sina Louis Fang sa gubat habang hinihintay nila ang dalawang nagtunggalian. Hindi naman nagtagal ay lumabas si Mira na may pagod na ekspresyon. Nagsabi ito na hindi niya daw mahanap ang kanyang katunggali, kaya tinatanggap na niya na talo siya. Sa mga narinig ni Louis Fang ay inutusan niya si Boy Peklat na para palabisan ang kanyang kasamahan, na kaagad naman itong sinang-ayunan ni Boy Peklat.
Ilang sandali pa ay dumating na sila at bakas sa pagmumuko ni Mira ang sobrang gulat. Dahil dito ay tuluyan ng nalugmok sa kalungkutan si Mira at tanggap na nito ang kanyang pagkatalo sa round na ito. Ngunit mabilis din itong tumayo at nagpahayag na sa sunod na kanilang paligsahan ay kung sino ang unang makaatake sa layo ng 1,000 na milya ang target. Naging kampante pa ito na nagsabi na itong round na ay ibibigay niya ang lahat ng kanyang best para manalo at panoorin daw nila. Maya-maya pa ay sinimulan na nila ang sunod na paligsahan. Sa eksena ay nakahanda na ang dalawang kalahok para gawin ang paunahan kung sino ang makakatama sa target sa layo na 1,000 na milya. Ilang sandali pa ay sumigaw na si Louis Feng na simulan na nila, kaagad naman na lumipad si Mira ng mabilis patungo sa target na tila nakangiti pa ito at kampante sa kanyang gagawin. Samantala ang taga-Wolf Warrior team ay nakayuko lang ito at seryoso nang hinahanda ang kanyang atake. Lumingon pa itong si Mira sa kanyang katunggali at bahagyang nakangiti na nagpahayag sa kanyang isipan, at nagsabi na ang pag-atake gamit ng pana ay 100 lang na milya ang kayang abutin nito kaya tiyak niya na ang kanyang panalo sa ngayon. Pumikit naman ang tauhan ng Wolf Warrior team at nag-concentrate ito sa kanyang gagawin. Maya-maya ay nakita na nito ang lokasyon ng target at mabilis na nitong binitawan ang kanyang atake. Si Mira ay nagulat nang dumaan sa kanyang gilid ang mabilis na palaso at gulat na gulat itong pinagmamasdan. Kaagad naman tumama ang palaso sa target at nasa bullseye pa ang tama nito. Sa nakita ni Mira at napatigil ito at pinagmasdan na lang nito ang palaso na tumama sa target. Dahil sa kanyang nakita ay muli itong lumingon sa kinaroroonan ng kanyang katunggali at nagtaka at hindi makapaniwala na nagawa nitong tamaan ang target sa ganoong distansya. Habang lumalapit si Mira na dismayado sa laban, ay nagpahayag si Louis Feng na siya ang nanalo kaya huwag na nitong puwersahin si Frey na isama sa kanilang lugar. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari at biglang nakiusap ang nakangiting si Mira kung pwede pa daw na pangatlong round. Hindi naman nasagot ni Louis Feng ang tanong ni Mira dahil ang eksena ay napunta sa lamesa kung saan ay nakahanda na ang pagkain. Nagsabi naman si Nicole kay Louis Feng na hinanda niya ang mga pagkain na ito ayon sa iyong utos sa akin master. Nakangiti naman na sinabihan ni Louis Feng si Nicole na good job, at ating makikita na kasama sa kainan si Mira bakas naman sa mukha ni Mira ang pagkamangha sa mga pagkain na naroon sa kanyang harapan. Si Mina naman ay nagsabi kay Louis Feng na 2 beses nang natalo si Mira sa laro, kaya huwag na nitong payagan ang nais itong pangatlong round. Pumikit naman si Louis Feng at nagsabi kay Mina na bibigyan niya ito ng konsiderasyon. At sa kanyang isipan ay seryosong nagsabi na ang mga target ay hindi sa larong ito, kundi nais niyang mahikayat ang ate ni Frey na magtungo dito para magtrabaho sa Ziyang City. Dagdag pa nito na magiging mabilis ang kanyang pagbuo ng Air Force kung sakaling magtagumpay ang kanyang plano. Maya-maya pa ay nagsabi si Louis Feng kay Mira na ang pangatlong round ay patungkol sa pagkain ng lunch. Tumayo naman si Mira at nagsabi na dapat ang pangatlong laro ay patungkol lang dapat sa assassination at paano napunta sa pagkain ng tanghalian. Pinaliwanag naman ni Louis Feng kay Mira na maraming mga iba't ibang uri ang pagpatay, isa na dito ay ang paglason ng pagkain. Tinanong niya si Mira kung hindi daw ba nito alam. Seryoso naman na sumagot si Mira na alam niya daw iyon, pero paano naman nila malalaman kung may lason ang pagkain kung hindi nila ito kakainin? Yumuko naman si Louis Feng at nagsabi na tunay ang sinabi nito, pero ang pagkain na ito ay hindi niya nilagyan ng lason. Sa mga sinabi ni Louis Feng ay sabay-sabay nang nagulantang ang mga naruroon na tila takot na silang kainin ang mga pagkain na naroon dahil baka may lason ito. Muli namang sinabi ni Louis Feng kay Mira na subukan niya itong kainin, kung may lason ang pagkain ay tanggapin ko na talo na ako, pero kung walang lason ay i-consider na lang nito na isang libreng tanghalian mo. Ilang sandali pa ay nakangiti naman na kinuha ni Louis Feng ang kanyang pagkain at niyaya na niya ang mga naruroon na kumain na sila. At sinabi niya na bibigyan niya sila ng mga kaalaman ngayon. Si Mira na walang tiwala sa mga sinabi ni Louis Feng ay kumukuha ito ng karayom at nagsabi na ito daw ang dapat gawin kung pag-test kung may lason ang pagkain. Mabilis na nitong tinusok ang karayom sa kamatis na nasa kanyang harapan at seryosong nagsabi na kung ang karayom ay naging kulay itim, ay nangahulugan na mayroon lason ang pagkain. Pagbunot nito sa karayom ay hindi nag-iba ang kulay kaya muli itong nagsabi sa kanyang isipan na walang lason ang pagkain. Si Frey naman ay sinabihan si Mira na kumain na ito ng lugaw dahil masarap ito, at ang kanilang Lord Louis Feng ay hindi ito magbalak na saktan sila.
Sumunod naman si Mira sa sinabi ni Frey, kaya kaagad na din itong sinubo and lugaw. Nang matikman nito ang lugaw ay labis itong namangha sa sarap ng lugaw na kanyang natikman. Hindi naman nagtagal ay masaya nang nag-unat ang mga ito dahil busog na daw sila. Tumingin naman muli si Mira kay Luifang at nakangiti na nagsabi na inubos niya ang lugaw at sa kanyang palagay ay ligtas naman kainin ang pagkain. Kaya tila talo daw ngayon ang Castellian sa pangatlong round. Sa mga sinabi ni Mira ay nakapikit lang na nagsabi si Luifang na kung sigurado daw ba ito. Ilang sandali pa ay nagsalita si Annie na masakit daw ang kanyang tiyan. Pati ang tatlo ay ganun din ang nangyari, masakit ang kanilang mga tiyan at bukod tangi lang si Mina ang maayos ang kalagayan. Nagtanong naman si Mina kay Luifang kung ano daw nangyari sa kanila. Nakatawa naman si Luifang at kinuha nito ang hawak na kamatis ni Mina. Pati si Mira ay ganoon na din ang pakiramdam kaya nagtaka ito kung bakit nagkaganoon. Dahil ang kanyang pagsusuri kanina ay maayos naman. Ang dalawang dilag naman ay mabilis nang tumakbo patungo sa palikuran at nagunahan dahil tila lalabas na ang kanilang sama ng loob. Ang ating bida naman ay pinaliwanag nito kay Mira na hindi niya nilagyan ng kung anumang drugs ang pagkain bukod tangi lang ang hindi combined ang mga pagkain, kung kakain daw sila ng dalawang pagkain na hindi compatible sa isa't isa ay magdudulot ito ng pananakit sa kanilang tiyan o hindi naman ay magiging sanhi pa ito ng pagkalason. Dahil ang mga orc ay mas maraming nakakain kesa sa mga tao kaya kayo ay hindi na komportable sa ngayon. Naliwanagan naman si Mira na ang kamatis at ang alimango ay hindi compatible sa isa't isa. Kaya kailangan niyang mag-ingat sa susunod. Muli itong nagtanong sa ating bida kung may mga pagkain pa bang hindi pwedeng pagsabayin na kainin. Hindi na sinagot ni Luifang ang tanong ni Mira dahil isa itong sekreto. Tumayo na ito at sinabihan niya si Mira na papuntahin ang kapatid ni Frey dito kung nais niyang malaman ang mga kasagutan. Tumayo naman si Frey at tumanggi sa nais gawin ni Luifang dahil napaka makapangyarihan ng kanyang kapatid. Kaagad naman nilapitan ang batang maliit ni Luifang at hinawakan nito ang ulo at nagsabi na huwag itong mag-alala dahil kapatid kanya, nais lang naman daw niya itong makita at kausapin. Maya-maya pa ay umalis na sina Luifang at inutusan niya ang mga ito na magpahinga na. Napupunta ang eksena sa labas ng lungsod kung saan ay nagpaalam na si Mira kila Luifang. Nagsabi ito na natalo siya sa kanilang laro dahil mahina siya. Ngunit ang kanyang big sister ay malakas kumpara sa kanya kaya huwag itong pakampanti. Si Luifang naman ay nagtanong sa kanyang isipan na kung ang lahat ng mga mulawin na ito ay ganoon ang pagmamahal nila sa tinatawag nilang big sister. Muli nang nagsabi si Mira na aalis siya ngayon na hindi kasama si Frey, pero maghintay ito sa pagpunta ng kanyang big sister para kunin si Frey dito. Naging seryoso naman si Luifang at sinabihan niya si Mira na si Frey ay malaya dito sa kanilang lungsod, at walang sinuman na pwedeng magpuwersa sa kanya ng kahit na anumang bagay. Isa itong bata at mayroon itong mga sariling ideya, at suportahan niya ito kahit anuman ang nais nitong desisyon. Hindi naman nakipagtalo pa si Mira sa mga pahayag ni Luifang bagkus ay pinayuhan niya ito na alagaan ng mabuti si Frey at ang kanyang big sister ay papupuntahin niya dito. Sa mga narinig ni Luifang ay nakangiti itong sumang-ayon at pinaalalahanan niya si Mira na mag-ingat ito sa daan. Nang akmang aalis na si Mira ay napahinto ito sa kanyang pag-alis, kasabay nito ay muli itong lumingon kila Luifang. Pahayag nito na dahil inalagaan nito si Frey ay sasabihin niya na ang katotohanan. Ang pakay niya talaga dito sa lungsod ng Xiang City ay upang dukutin ka Luifang. Mabilis naman na hamarang si Mina at naghanda sa pagdepensa sa kanyang master Luifang. At ang ating bida naman ay nagtanong kung anong kidnap. Pinaliwanag naman ni Mira na ang kanyang misyon sa Bounty Club ay kidnapin ang Castellian ng Xiang City at dalhin ito sa East Forest bukas. Ngunit ang hindi niya alam ay kung sino ang nais magpa-kidnap sa'yo. Nag-isip naman si Luifang sa mga pahayag ni Mira dahil iisa lang siguro ang may nais na papatay siya dahil nabigo si Fang sa kanyang misyon. Nakangiti naman itong nagpasalamat kay Mira si Luifang dahil sa pagsabi nito ng mga katotohanan. Habang pinagmamasdan ni Luifang na umaalis si Mira ay nagpahayag naman si Mina na mayroon daw siyang isang intelligent na sulat na dumating kahapon ng gabi. Nakasaad sa sulat na mayroon mga kawal na nasa 200 ang bilang na patungo sa west at ngayon ay sigurado nakarating na ito sa Bifeng City. At ayon sa kanilang rota ay darating ang mga ito sa kanilang lungsod bukas ng umaga,
kaya tinanong niya si Louis Feng kung related daw kaya ito sa sinabi ni Mira na pag-kidnap sa'yo. Hindi naman sumagot si Louis Feng sa tanong ni Mina dahil mabilis nang lumipas ang mga oras at sumapit na ang umaga. Isang grupo naman ng mga nilalang na malapit sa lungsod ng Ziyang City ang nagmarsya. Isang balbas sarado na tungaw ang nagsabi sa kanyang kasamahan na ang Ziyang City daw ay mabilis na lumago sa mga nakaraang buwan, kaya tinitiyak niya na marami din itong mga gwardya na nakapaligid sa lungsod. Ngunit kung sila ay magpapadala ng espiya ay mas malalagay pa sila sa alanganin, kaya mas maigi ng lumusab na sila ngayon at talunin na lang nila ang mga ito.